natin. Ito na, makikita nyo ang panotsa. Ayan o, panotsa. Ayan, kababayan. Bago po natin magpatuloy yung pagtawa natin. Sabi ni Lintamuri, magtago ka na, host. Yari ka. Yari tayo dito kay Marcoleta. Hindi ko pa malalaman na puro bali pala ako. Taiwan ako ng Taiwan. Pati thumbnail ko, Taiwan. Hindi ko pa malalaman na puro pali pala ko. Taiwan ako ng Taiwan. Pati thumbnail ko, Taiwan. Mga ka-GP Natics, Kuwait naman pala yon. Nakita ninyo kung gaano ka-ob-ob itong tao na ito. Inamin niya mismo na fake news siya. Nagkamali siya, sabi niya, bakit ba ako Taiwan ng Taiwan? Kuwait naman yun. Pinagtawanan ang mukha ni Senator Rodante Marcoleta dahil nga daw sa piluka ang kanyang buhok. Ibig sabihin piluka po, wig ang kanyang buhok. Dito natutuwa itong ob-ob na ito sa panglalait. Halata naman na nilalait na nila si Senator Rodante Marcoleta. Akala mo naman walang kapintasan itong mga ob-ob na ito. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Kaya bago tayo ma-high blood dito, bago tayo magsimula dito sa video na ito at bago tayo gumawa ng sarili nating reaksyon, malupitang reaksyon, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po habang pinapanood niyo itong video na ito, iwasan ninyong tumaas ang inyong blood pressure. Kasi sa totoo lang, sa akin dito talagang tumaas ng konti yung aking, kunti lang naman yung aking blood pressure dito sa ob-ob na tao na ito. Hindi ko alam kung ganito sila, natutuwa sila pag meron silang tao na binubuli, pambubuli na ito Kung meron sila taong nasasaktan, nakakasakit na sila ng damdamin, ito siguro yung kaligayahan nila. Pues, kung yan ang kaligayahan ninyo, nandito si Boss Red. Dapat ako ang bulihin ninyo. Sa susunod na video mo, dapat ako. Tignan ninyo ako, panutsa rin ako. Kaya gusto ko, maging laman din ako ng content mo para magkaalaman talagang, kung talagang matatapang kayo. Kasi, kaya ninyo ginaganyan si Senator Marcoleta. Alam kasi ninyo, ob-ob kayo, na mataas ang PC niyan. Mataas ang pasensya niyan. Kagaya ng sinasabi nga niya, hindi ko yan papatusin. Ngayon, ito yung tatalakayin natin dito. Pero syempre, kailangan natin panoorin yung video na ito. Kung talagang totoo itong mga sinasabi niya at isa pa, fake news itong tao na ito. Paano ko nalaman? Kaya mga kapatid, mga kababayan, mga boss, kung nakasubscribe kayo dyan, umalis na kayo dyan, lumayas na dyan. Fake news! Aaminin niya mamaya kung paano siya naging fake news. Kung paano niya inamin na fake news siya. Samantalang, si Senator Marcoleta sinabihan niya ng fake news. Panoorin muna natin ang video at nang magkaalaman tayo. At dahil dito, sa Boss Rick Reaction TV, hindi tayo fake news. Kung ready na kayo, eto na, papasukin. Obaw! Ready ka na ba? Tawa ka na tawas! Pasok na! Ayun na! Pagiging epal ni Marcoleta at napansin din ang kanyang anak doon sa Kongreso, mga kababayan, na parang tila sabi nila, iisa lang ang wig nitong si Marcoleta at ng kanyang anak na si Paulo Henry Marcoleta. Pero sila naman, mga kababayan, ay nagsusuot ng pagkamamahaling relo. Diba? Ngayon, mga kababayan, may nag-trip na isang magaling po sa computer. Magaling po mag-edit ng mukha, mga kababayan. At dahil nga alam naman natin na piluka ang ulo ni Marcoleta, mga kababayan, may inilabas po ito na talagang pagtatawanan po natin. Sabi ko nga sa inyo, ito pampagood vibes lang, mga ka-GP Natics, ha? Pero balikan muna natin, Marcoleta, mga kababayan, na buwisit siya dahil nga po sa pang-ookray nitong si Vice Ganda. Tingnan lang natin yon, mga ka-GP. Bago natin puntahan itong bagong mukha o yung tunay daw na itsura nitong si Marcoleta, mga kababayan. Yan. AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung VG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Napakawalang hiya daw. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao.
Pero AB yun naman talaga dapat di ba? Gumamit tayo ng mga sikat na tao para sumikat din yung ating negosyo. Alam naman natin yung Marcoleta. Natatawa lang ako sa'yo, napaka-exe ng PC mo, Marcoleta, no? Maging dito mga ka-GPnatics, sa isa pang video na ito, ay ano kaya, di ba? Kaya ko po pinapakita itong mga bagay na to dahil gusto ko rin makita, mga kababayan, kapag nakarating kay Marcoleta, kung ano ang itsura niya dito sa inedit mo ng isang artist, mga kababayan, tungkol sa pagpapakita ng kanyang ulo. Baka mamaya umangal din ito, di ba? Nakita nyo kung gaano siya kapikon, mga kababayan. Ito, inangal din niya ito yung tungkol sa hopya. So malamang sa malamang mga ka-GPnatics, pagdating ng panahon, itong si Marcoleta, dahil itong ipapakita po natin sa inyo ay talaga naman mga kababayan, talagang kaiinisan sigurado ni Senador Marcoleta. Bakit? GP, tingnan nyo po mga kababayan, i-reveal ko na po kung ano po ang ginawa ng kaibigan natin. Hindi man natin siya talaga kakilala mga kababayan, pero tingnan nyo po ang itsura nitong si Marcoleta, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Ito na, makikita nyo ang panotsa. Ayan panotsa. Ayan, kababayan. Panotsa. Edited lang po ito mga kababayan pero ito pinapakita kasi inalis po yung piluka ni Marcoleta at ito daw po ang kanyang itsura. Pagmasdan niyo pong maigi, meron ba kayong naiisip kung sino yung kamukha niya? Nanonood ba kayo ng Kung Fu Hustle? Dati sikat na sikat yan sa mga 90s mga kababayan. Gollum is that you. Kamukha ba ni Spiegel, mga ka-GPnatics? O yung yung villain doon sa Kung Fu Hustle. Di ba? Mga ka-GPnatics, eto, sa totoo lang, sabi ko nga naku, yari ka dito, baka mamaya ipatawag ka dito si Marcoleta, pikunin pa man din to. Lahat ng mga bumabanat sa kanya, mga kababayan, ay talagang, kung hindi pinapatawag, siniseryoso niya. Baka, oy, biro lang to Marcoleta, baka mamaya ako rin ipatawag mo ha. Sabihin ko lang bakit? Bakit di ka ba nahihiya? Or bakit hindi ka ba dapat matuwa? Dapat ipagmalaki mo, di ba? Sabi nila matalino ka. Yung mga ganito daw na klase ng ulo matatalino daw. Mukha nga atang yayariin tayo nito ni Marcoleta pagdating ng araw. wala kasi yung pinag-content nito nakita ko, sabi ko, mapuntahan nga, total wala namang ibang mga balita. Doon na lang tayo sa trip. Ay nga pala mga kababayan, wait lang bago po natin magpatuloy yung pagtawa natin. Sabi ni Linta Muri, magtago ka na host. Yari ka. Yari tayo dito kay Marcoleta. Sabihin sa atin ni Marcoleta, walang hiyayang tao na yan. Biruin nyo, pinaglaruan yung ulo ko, tinanggal yung buhok, yung piluka ko. Mga ka-GPnatics, isipin nyo na lang. Kayo na lang bahala. Mag-isip. Siguro, mga kababayan, matitindi naman ang inyong imahinasyon. Subukan nyo lang tanggalin yung piluka ni Marcoleta sa inyong isip. Ito po siguro ang lalabas. Diba? Oo, pwede rin yun. Sabi ko nga sabi ko dun sa nag-send sa akin ito, pwede sabihin mo, pati kay Harry Roque. Parang bunot din yung kanyang ulo dito sa likod. Baka pwede rin yun. Mga DDS, mga balat sibuyas, sumbong na kayo kay Marcoleta. Doon sa video na napanood natin, may nabanggit siya roon na fake news itong si Senator Marcoleta. Ngayon naman, tatalakayin natin at ipapamukha natin sa kanya kung paano siya naging fake news. Kung paano niya inamin na fake news ang ginawa niya. Nag-viral daw yung kanyang reaksyon tungkol kay BP Inday Sara. Panoorin muna natin yung video at mamaya tuloy-tuloy tayo sa ating reaksyon. Ito na! Bob! Aminin mo na! Pasok! Ako po kaninang umaga, salamat po na hindi ko na-screenshot kung sino yung nagtama sa akin. Grabe mga kababayan, viral yung reaction video natin kay Sara Duterte kanina. Hindi ko pa malalaman na puro mali pala ako. Taiwan ako ng Taiwan, pati thumbnail ko Taiwan. Hindi ko pa malalaman na puro pali pala ko. Taiwan ako ng Taiwan, pati thumbnail ko Taiwan. Mga ka-GPnatics, Kuwait naman pala yon. Pero okay lang yan, at least alam natin mali tayo doon mga kababayan. Hindi ko lang alam kung saan ko napulot, bakit Taiwan ako ng Taiwan. Bakit nga ba kaya Bakit ako Taiwan ng Taiwan? Samantalang nireview ko naman yun umagang-umaga, siguro kulang ka pa sa tulog. Nakita ninyo kung gaano ka-ob-ob itong tao na ito. Inamin niya mismo na fake news siya. Nagkamali siya, sabi niya, bakit ba ako Taiwan ng Taiwan? Kuwait naman yun. Diba?
inamin niya, aminado siya na fake news ang ginawa niya. Pero ang sabi niya, at least daw, inaamin niya na nagkamali siya. Ob-ob ka ba? Eh paano yung video mo? Nakapost na. Nag-viral na. Yun ang sabi mo. Ito yung mga klase ng mga tao na mga ob-ob na kahit fake news yung kanilang daladalang balita, okay lang sa kanila. Bakit? Para lang sa ganito. Para lang sa views. Yan ang sinasabi natin dito. Pero bago yan, syempre, bigyan natin ng matinding reaksyon yung kanyang patutsada tungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Halatang halata na namimersonal na itong ob-ob na ito. Balita ko rito, mayroon nagbubulong sa akin na bubuwig na ito daw pala tiwalag. Dati pala itong kasapi sa Iglesia ni Cristo. Natiwalag daw ito. May nagsabi sa akin, ayaw niya lang ipamention yung pangalan niya. Maraming salamat sa iyo, boss. Maraming salamat sa impormasyon at naniniwala ako sa iyo dahil sigurado ako na sinasabi mo yan dito sa akin, ibig sabihin nagtitiwala ka. Kung sinasabi mo sa akin, kung nagtitiwala ka sa akin na huwag kong ilagay yung pangalan mo dyan, makakasiguro ka niyan. Sigurado tayo rito, hindi ko ilalagay yung pangalan mo. Alam ko, pag nilagay ko pangalan mo dyan, babakbakan ka. Maraming salamat sa iyo, boss, sa informasyon mo. At tama nga, dating tiwalag itong ob-ob na ito. At sabi sa atin, doon daw ito'y kinasal sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya ganito ang mga ugali nito, kasi tiwalag. Pero hindi lahat ng tiwalag ganito. May mga tiwalag, kahit tiwalag na sila, iniisip nila, iglesia pa rin sila ni Cristo. Pero ito kakaiba. Pinanindigan niya yung pagkatiwalag niya. Tama yan, boy. Tama yan, panindigan mo. Ha? Panindigan mo yung pagkatiwalag mo. Dapat lang na matiwalag ka. Bakit? Lumaban pala sa pamamahala ito. Paano hindi titiwalag itong ob-ob na ito? Ngayon pa lang, tingnan mo ang itsura nito. Oh, tingnan ninyo ang itsura. Akala mo naman kung sino. Pag hinamon ko ng sapakan ito, papayag kayo ito? Kahit saan, boy. Hindi kita atrasan. Yang itsura mo, yang panglalait mo sa aming Senador Rodante Marcoleta. Pikon na kami sa inyo. Ako, okay lang, laitin mo ako. Pag nilait mo ako, laitan. Kung laitan ang labanan dito, tatayuan kita, boy. Kung gulpihan ang labanan dito, tatayuan din kita, boy. Kahit ano, boy. Square, rectangle, triangle, or circle. Sabihin mo lang, boy. Ob-ob ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Kung manglait ka, akala mo kung sino ka pa. Naririnig mo ba yung boses mo? Kagaya mo rin yung isang vlogger na galing sa ilalim ng lupa yung boses. Magkaparehas kayo, pag-uumpugin ko kayo. Dalawa na kayo. Gusto niyo dalawa kayo, ako lang mag-isa. Nakakapikon kasi kayo. Walang ginawa itong tao na ito, itong senador na ito gumagawa. Kasi natatamaan, ito sinabi niya rito. Natural lang daw na magbayad ka ng mga sikat para sumikat yung produkto mo, yung negosyo mo. Oh, Tama yes. naman yon. Pero ob-ob ka pa rin. Hindi lahat ng negosyo applicable. Nabubulol talaga pag ganito kausap ko. Applicable yan sinasabi mo. Kung negosyo na legal, agree ako sa'yo. Pero ito illegal. Gambling. Hindi lang tao ang nagbabawal nito. Alam mo ba kung sino ang nagbabawal nito? Dapat alam mo ito kasi Iglesia ni Cristo ka dati, di ba? O kaya ka tumiwala kasi tinamaan yung negosyo mo. Bawal magsugal. Nasa Biblia, ob-ob. Basahin mo. Hindi lang ang magsusugal na bawal. Marami. Kagaya mo rin bawal sa... Kaya nga tinanggal ka eh. Siguro nalaman ng pamamahala. May negosyo kang sugal. Naintindihan mo, boy? Pinaliwanag ko na sa'yo. Walang problema kung gagamit ka ng mga sikat. Talaga naman, totoo yan. Kailangan natin gumamit ng sikat na mga tao, na influencer, para sumikat din yung produkto natin. Pero, may kasabihan tayo. In every rules, there must be an exemption. Eto yun, ob-ob. Ito yung exemption. Sugal yan. Alam mo ba kung bakit namamayagpag dito sa lupa yan? Kasi, yung mga kapitalista dyan, hindi mga reliyoso. Kuno, reliyoso sila, pero kung yan mga yan, Iglesia ni Cristo, hindi po pwede yan. Kagaya ni sinabi ni Senador Marcoleta, ako'y Iglesia ni Cristo. Pag ako'y pumasok sa sugal, siguradong tiwalag ako. Nagets mo yon? Yan ang nangyari sa'yo siguro. Hindi ko alam. Salamat na lang doon sa kababayan natin na nag-tip sa atin na dati ka pala Iglesia ni Cristo. Sana lang hindi ka mapikon, kagaya na sinasabi mo. Sinasabihan mong pikon si Senator Marcoleta, pag sinampal kita, hindi ka mapipikon? Obob ka? Yung boses mo pa lang eh. Galing na yun sa ilalim ng lupa. May pinagugutan ba kayo? Kahit malamig dito yung aircon ko, pinagpapawisan ako pag ganito yung mga kausap ko eh. Siga! Go! Philippines! Ginamit mo ba yung Philippines sa kagaguhan mo? Di ba? Kayo po mga kapatid, mga kababayan at mga boss, anong masasabi ninyo dito sa tao na ito na talagang namimersonal na? Ipinakita pa nila yung mukha ni Senator Rodante Marcoleta, yung may piluka at yung wala. Ano naman ang pakialam ninyo kung piluka? Yang buhok
ni Senator Marcoleta. Karapatan niya yan, Obob. Ikaw, umaga, tanghali, hapong gabi, naka-shades ka. Tanggalin mo kaya yung shades mo. Wala kang pinagkaiba doon sa isang vlogger na Obob din. Kagaya mo rin. Umaga, tanghali, hapon, gabi, naka-face mask. Pag-uumpugin ko kayong dalawa. Magsama na kayong dalawa. Pag-uumpugin ko, 3 na kayo. Kayo na lahat. Pag-uumpugin ko kayo. Mga Obob kayo. Akala nyo kasi kung sino kayo. Akala nyo kasi ang tatapang. Matapang lang kayo dyan kasi yung mga komentor nyo dyan. Mga Obob din. Mga Obob. Nag-comments dyan. Live kasi ito. Mahaba itong video niya. Hindi ko na tinapos. Siyempre, pag live, 1 oras, 2 oras yan. Lalo na pag nakikita niya, marami nagpapadala sa kanya, talagang maliligayahan yung Obob na yan. Parang ito yung aso din. Nag-live, minsan. Pinasok ko. Nag-comment ako. Wala. Nga. Kasi mga Obob sila. Ito din. Aso din ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, nandito na si Boss Rek. Hindi naman kayo inaano ng tao. Hindi naman kayo, ano ba ginawa sa inyo? Alam nyo ba kung bakit kayo nagkakaganyan? Alam nyo bakit? Nasasagasaan kasi yung negosyo ng mga amo ninyo. Yan ang totoo kasi kayo mga aso. Mga aso kayo. Natatamaan yung negosyo ng mga boss ninyo, kaya kayo ginagamit dahil sa fake news ka. Ikaw na mismo yung sabi, nag-viral na nga yung reaksyon mo kamo. Pero okay lang sa'yo, kasi nag-viral. Imbis na humingi ka ng pasensya, nagmayabang ka pa. Kahit number 5 na itong aircon ko rito, pinagpapawisan pa rin ako sa inyo mga kagaya mga ob-ob kasi kayo. Pasensya na po kayo mga kababayan, mga kapatid at mga boss. Lagi kong sinasabi rito, pagka ganito ang kausap natin dito, mga ob-ob, talagang mas ob-ob ako sa inyo. Kung mabait kayo, mas mabait ako sa inyo. Ganon lang kasimple. Simple lang ako rito. Pag mabait ka, mas mabait ako sa'yo. Pero pag siraulo ka, pag tarantado ka, pagka-ogag ka, pagka-tanji ka, pag-obob ka, pag ungas ka, mas ungas ako sa inyo. Tandaan nyo yan. With that, kagaya po na sinasabi natin dito, shoutout po sa lahat ng gustong magpa-shoutout. Maraming salamat po sa suporta ninyo dito sa moving channel natin, ang Boss Rick Reaction TV. Hanggang sa muli, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong Ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.